Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective, your energy at this time. You're attracting opportunities, money, or may darating sa'yo na huge offer, commitment, or possible you're ready for a commitment na din, pati. More clarification with this Ace of Pentacles na darating sa'yo. Na maging maging attractive, confident, charismatic, and brave, strong yung personality mo, good looking, positive. Fiery ang personality. Anong pagbabago niya ngayon sa buhay mo? Wala nang makapag-compete sa'yo. Hindi na sila makipag-compete sa'yo, yung mga gusto makipag-compete sa'yo, yung gusto makipag-agawan na po ano sa'yo. Hindi na nila maharangan ang goal mo kasi goal-driven ka na. And tuloy-tuloy na yung work mo. Kung ano man yung mga pinupursu mo, magiging magiging consistent, maging reliable, and hardworking. So, and you will be in a stable relationship na. Possible may mag-propose sa'yo or you will get married or magkaroon ka na ng partner na you will be in a stable relationship with. Sino yung maging partner mo sa Four of Wands dyan? Energy. Three of Cups. Maybe this person is dealing with two or more person. There's third party or else for clarification with the Three of Cups. Meron third party. No. This person wants to reunite with you. Kasi wala namang third party. This person wants to reunite with you. Reunion to, yung Three of Cups dito. So, ano ang pinaparating yan sa'yo in advance? What's with the King of Cups in reverse? Pwedeng kung siya ay naging cold at hindi niya sinunod yung damdamin niya, yung feelings niya sa'yo. Sino pa yung naging cold siya? Yun na natin na. Ikaw yung naging cold daw. Kaya, hindi daw kayo fulfilled or namuhay ng wish fulfillment mo or wish fulfillment niya. Yung wish niyang buhay or wish mong buhay. O yung, kung meron man kayong pangarap dati na bumuo ng family na, hindi daw nangyari yun. Kasi, pwedeng kung ex-men, naghiwalay kayo, no? Mayroon na kayong mga anak or bumuo na kayo ng family dati, kung naging broken family kayo, dahil naging cold ka daw. Or else kung hindi pa naman kayo bumuo ng pamilya, hindi daw natuloy, or hindi kayo nakabuo ng pamilya, dahil naging cold ka daw. So, ang ibig sabihin, ikaw ang naging cold talaga. So yes, naging cold ka daw. Baka may deceit kung kaya naging cold ka. May deceit ba? So yes, merong deceit kasi. Merong deceit. May gumawa kasi ng deceit kaya naging cold ka.
may gumawa talaga ng deceit to. Seven of Swords. See? Kung kaya naging cold ka. May nandaya. May gumawa ng deceit. Kung walang deceit, kung hindi ka ginawa ng deceit, hindi ka naman maging cold at that time. Ano naman ang feelings yan sa'yo ngayon, ng person mo na yan? Parang nadi-destroy, natutupok, na parang nadi-destroy. Parang nadi-destroy siya, nadi-destroy inside. Kasi, bakit? Para siya nadi-destroy inside. Pwedeng nasasaktan. Dahil may nalaman pala to, may nalaman na siya. May nalaman to na deceit. So, nalaman niya na siguro anong deceit yung nalaman niya kung bakit ka naging cold at that time. Oo. Yun ang nalaman niya. Na kung bakit ka naging cold at that time. Yan. Sayang. Dahil lang sa deceit. Hindi nangyari yung plano nyo dati or yung wish nyo, yung gusto nyong buhay na magkasama, na bumuo ng masayang pamilya. Yan. Pero, for sure, there's second chance pa naman mangyari sa inyo. Second chance, third chance, baka mausang chance. Hindi nyo magawa. Ay, sana magawa nyo. So, ano yung gagawin niya para ma-reunite kayong dalawa? Maging positive to at maging active. May gagawin to na mag-succeed siya to be with you. Nakita nyo, babae at lalaking bata dito. Mag-succeed to na ma-reunite kayo at magkaroon na ng stable relationship sa inyo. Yan. And hindi na siya magpa-control sa mga gusto mong control sa kanya, sa mga evil forces yan, para ma-succeed siya to be with you, para makabuo na kayo ng pamilya. Six of Wands in reverse. Hindi daw magtatagumpay itong mga gusto mong control sa kanya. Yan. Hindi daw siya magpa-control. Mag-antay daw sila ng result ng ginagawa nilang witchcraft. Mag-antay lang sila, no? Ginagawa nilang deceit. Baka deceit. Deceit. Mag-antay daw sila sa result ng ginagawa nilang deceit, na mag-antay kasi wala daw maging result. Hindi daw nila makontrol si person mo. Yun ang sinasabi nito. Hindi daw siya magpa-control. Magtatagumpay daw siya. So, hopefully, magtagumpay siya. So, para mangyari ang gusto niyo sa inyo at maging masaya na kayo. Ano naman ang gagawin niya pag nagkita na kayo o nagsama kayo? Anong gagawin niya? Ay, keep ka daw niya. Hindi ka na daw niya bibitawan. Kaka dati, nung naging cold ka na, binitawan ka na agad. Nagalit. Nagpadala sa manipulation din sa utak niya ng mga gumagawa ng manipulation para makontrol siya, para paghiwalayin kayo. Ganun lang ka-easy. Kaya hindi ka na daw talaga niya bibitawan. Hindi ka niya papakawalan. Hindi ka niya hayaang mawala sa kanya. Ayan. Keep ka talaga niya. And ano ang gagawin niya? Pag nagkita kayo,
O pag nag-umpisa kayo magsama, anong gagawin niya? Ano yung plano niya mga gagawin? Babalik siya may aalisan to eh. May aalisan siya. Paano may aalisan niya? Aalis siya kung saan siya na malagi, permanente, kung saan siya nakatira or kung saan man siya naging parang stable or comfortable na sanay. Maybe it's a place. Aalis siya doon at babalik saan? Aalis siya sa lugar, isang lugar. No. May aalisan siya. Two of Cups. Sa isang person. Baka isang person to. Oo, aalis siya sa isang person. Aalis siya sa isang person. It's a person. Aalisan niya. Ano yun? Karelasyon niya? Karelasyon niya. Aalisan niya isang person. So, meron nga third party talaga, no? Pero gusto niya ng reunion. Lumabas dito kanya. Gusto niya ng reunion. Aalisan niya yung isang person. Aalis siya dun sa isang person at babalik sa'yo. Yun na babalik to. Siyempre sa'yo. No, babalik siya sa'yo kasi may pagbabalik dito eh. O baka gusto niya lang talaga matry muna yung isa. Kung kaya naging cold ka lang, dahil ginawan ka ng deceit, witchcraft ng isa para maagaw niya sa yung person mo, eh gusto niya din siguro kasi nangati-ngati siya doon dahil kinagayuma, mga ganun. Manipulate yung isip niya, damdamin niya. Tinry mo na doon niya. Baka tinry niya muna doon. Kung masaya ba siya doon. Kung ano, tinikman niya muna. Ngayon, naisipan niya, babalik sa'yo. Ganon. Baka ganon. Ganon siguro. Oh my gosh. So, ayan guys. And, tingnan natin yung Five of Swords. So, hindi na ito magpapapigil. Superior siya eh. Parang siya to na. Hindi na siya magpapapigil, hindi na siya magpapakontrol, hindi na siya magpahadlang. Sino ba yung gusto mangontrol sa kanya yung karelasyon niya ngayon? Oo. Si Queen of Pentacles ang gustong pumigil sa kanya. Yan. Si Queen of Pentacles. Gusto siyang pigilan, Queen of Pentacles. At may ginagawa to na demonic with the devil in reverse here. May ginagawa siyang demonic. Makukulang ba yung si Queen of Pentacles? Hindi. Mambabarang ba yung si Queen of Pentacles? Baka mambabarang. Magkaiba yun eh. Mambabarang siya. Gumagamit ng insekto. Mga gano'n. Alam niya ba mambabarang niya si Queen of Pentacles? Ay, pa tayo? Makapit. Alam niya. Alam niya mambabarang. Nambabarang. Parang yung sa ano ba? Sa sa Snow White. Diba? May witch doon. Parang gano'n si Queen of Pentacles. Yung witch doon sa Snow White. Yan. Diba may witch doon? At sa iba pang mga fairy tale na, no? Diba may mga witches? Gano'n ang mga witches. Ganyan mga bambarang makukulam. Diba kahit sa mga movie may mga witches. Yan, gano'n. So, ano yung next move niyan towards you maliban sa mga lumabas yan. Page of Pentacles, King of Wands. So may gagawin tong action eh.
Baka si Queen of Pentacles. Sino ba tong next move na gagawin? Queen of Pentacles ba yung next move na gagawin dyan? Hindi. Kay person mo yan. Let's see. Hindi na to maging consistent sa pag-reach out to kay Queen of Pentacles. Hindi na yan makipagkita. Ano ba tong Queen of Fortune dito? Kasi may nagkikita. Hindi na makipagkita kay Queen of Pentacles. Let's see. Hindi na siya mag-reach out di ba? Hindi na siya maging consistent. Huminto niya na yung pag-reach out kay Queen of Pentacles. And let's see. Makipag-break na siya kay Queen of Pentacles. So, parang malas, no? Parang malas Queen of Pentacles na. Ayan, hindi na siya swertihin kasi makipaghiwalay na si person mo sa kanya kahit na ginagawa niya ng witchcraft. Ang ginagawa dyan ng mga babarang, nanggagayuma din yan sila, guys. Lahat na lang. No? At yan ay mataas daw yan, antas yung barang. Kaso lang, sa kabilang buhay, ay impyerno talaga sila niyan. Kasi nga, makaluluwa nila. Kasi ano na yan kulang barang, mga ganyan yan. Kaya napapatay na ngayon sila ng ganyan. Kaya, kahit ano pang sabihin nila na sa Diyos sila, hindi sa demonyo kasi yung mga ganyan gawain. At magte-take ng action yun sa'yo, si person mo. Mambabarang. Sus, nambabarang ka naman. Barang. Demonyo pala yung dito, yung third party. Demonyo siya. Kasi pag mga ganyan kasi magkukulang mababarang. Pag namatay yan, ang alam ko dyan, yung kaluluwa nila naging demonyo na. Siyempre atulan na yung agad dun sa kabilang buhay ng God. Nasa Bible naman yun. Pag namatay daw yung tao, harap na daw agad yan sa judgment kung saan ilalagay yung kaluluwa niya. Kung saan siya ma-i-judge na. Atulan na siya. Masave ba or hindi? Mga ganun ba rin? Impyerno ba or langit? Ganun yun So, Queen of Swords in reverse. Hindi niya daw pigilan yung damdamin niya. Baka ginayuma to ni Queen of Pentacles kaya naging din siya, naging matapang, naging nagkaroon ng desire kay Queen of Pentacles kasi ginayuma. Alam mo pag ginayuma ka, isip ka ng isip dun sa nanggayuma sa'yo,